Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Babara ho natin ang music mga boss ha. Okay, by the way, kahapon, pasensya na ho kayo kung sakaling hindi ho tayo nakadalo kasi may importanteng meeting ho tayong inatinan. As much as we can, iniiwasan ho natin makapag-absent kasi kami ho, we try to be consistent doon ho sa aming mga ginagawa, pati ang pag-broadcast ho natin dito mga boss. Kaya sorry ho, ano? Ako ho'y nagsusorry doon ho sa mga nag-antay kahapon na hindi ho tayo nakadalo. So, kayo na ho bahalang umunawa. Pero ito, babawi ho tayo ngayon. Okay? Diretso ho tayo mga boss. Alam nyo, ito hong programa na to, pag-aanalisa ho talaga. Ngayon, sa aking pag-aanalisa mga bossing, gusto ho namin sabihin sa inyo, hindi lang ho kami nag-analisa base doon sa aming mga naiisip, base doon mga nabubuo sa aming isipan, partikular ho ang Bitag Live. Kung ano ho yung aming naiisip biglang labas sa aming bibig, hindi ho kami yung bastang karakaraka lang na parang bugso ng damdamin, lumalabas. Pag dito ho sa analysis ho natin, meron din ho kami mga, sabihin ho nating asset sa iba. Ako naman mga ibon. Bakit ibon? Alam nyo kung bakit ibon mga boss? Sila yung lumilipad na ibon sa himpapawid pero bumababa ho sila hanggang sa palasyo may ibon ho tayo. Naririnig yung mga usapan na tayo naman i-filter na natin ho, ano? Kasi may mga bagay na hindi ho natin pwedeng ilabas as is to protect doon ho mga ibon ho natin. Baka matirador sila eh. Yan. Ay, yung mga ibon na ho yan, pag tuloy mo lang, yung mga ibon na yan, sabi nga ho ng isang king nung araw, be careful of what you're saying because you might have some birds on the air na sila ho'y naririnig yung mga usap-usapan, baka ikalat nila. So ganun ho yung ating sistema ho rito. Eto ho, sabihin na natin. Isang taon ho at mahigit na ho isang taon itong si President Digong. Alam naman ho natin sa isang taon ang dami ho nangyari. Mismo na ho ang kanyang isa sa gabinete nagsabi, yung isang taon sa kanya equivalent to 3 years na trabaho na. Pagkakaiba, hindi ho ba? Sino ba naman hindi abutin? Yun hong trabaho ng Pangulo na paglilibot. Yung travel, pag titingnan ho natin yung numbers ng mga napuntahang bansa, mga mission, state visit. So madami ho compare doon sa ibang nakaraan. Siguro closer ng konti sa GMA. Yung iba, hinay-hinay ho sila. Ang pinakamababa, sino pa? Yung kaibigan natin si Citizen Noy. Magagalit na naman kayo mga dilaw ah. Yung mga maiingay noon, sila ho ngayon ang tinatawag na mga trolls. Sila ho yung mga sinasabing tinatawag the turtards nitong mga dilaw. At itong mga dilaw, sila yung mga sour grape ngayon. Sila ho maiingay ngayon. Nagkabaliktad ng mundo. Nung araw ho kasi, pag sinabi ho natin, yun hong mga maiingay noon ang binubuli si President Digong. Pinagtulungan ho ng eleksyon ang Bitag Live ho. If you go back doon sa mga videos ho namin sa Facebook page ho namin, try and play them back. Consistent ho kami. Kaya doon sa mga nagagalit ho sa amin na parang ang dating, kami ho'y Duterte na rin. Listen carefully. Go back sa videos ho ng aming Facebook page sa Bitag Live and siguro sariwain nyo huli kung paano ho nanindigan ang pag-aanalisa ho nitong programa na to. Hindi ka pareho ng iba dyan. Sumulpot na lang. Although marami hong iba na talagang consistent ho sa kanilang paninindigan hanggang ngayon, sila ho'y nandyan.
Ngayon, nanaluklok na ho ng Pangulo ang President Duterte. Yun hong mga pabaya noon, yung hong mga sabihin na ho natin, alang pakialam, ang kakapal na mukha, sila ho yung highly tolerant. Yun hong sa palasyo, tolerating, parang hindi naman sinasabi pero makikita mo sa kanilang mga ginagawa, pag-aayon sa ginagawa ho ng ibang mga gabineteng kakapal ng mga mukha. Particular ho, yung mga nasa DOTC. So ngayon, bakit ho natin sinasabi to? Yung maiingay ho noon, yun hong mga ngayong tinatawag nilang mga trolls. The Tertards. Sila ho maiingay kasi to defend yung Pangulo na nakikita ho nila. Sila ho nasawa na noon. Sila ho na yung nadala na noon. Sila ho yung mga kagagawa ng dilaw kung kaya't nagdami ho yung sinasabing trolls ng tawag nila the Tertards. Kayo ang dahilan kung bakit dumami ang the Tertards dahil epekto lang ng inyong kagagawan na mga kabobohan, katangahan kung kaya dumami yung mga trolls. Now listen carefully. Huwag niyong i-underestimate na parang ang dating ng mga trolls, hindi na nag-iisip. Tulad niyo nung araw, ganun din kayo, mga kulto pa nga kayo mga bulag pa nga kayo, sunod-sunuran lang kayo ng mga dilaw Ngayon, kayo'y maiingay. Alam niyo bakit? Bumaliktad ang mundo ninyo. Yung mga nasa lansangan noon, maiingay, nakatikim ng kalbaryo sa kanilang buhay, yung mga mananakay, yung kapalmoks na ginawa sa loob ng palasyo, pag-aayon, yung mga nagsasalita ng mga taong sangkot sa mga katiwalian, bangayan sa loob ng sinasabing hanay ng gabinete ni President Noy noon, ay sila ho ngayon, umiba. Sila ho ngayon na maiingay. Ngayon, sila ho ngayon ng mga sumusuri, gumigiba. Ngayon, pag pinakinggan mo sila, yung makikita mo na parang lalabas na parang gusto nila maging matalino na iba sa kanila, whether sila ay sa larangan ng media o sa larangan ng kung anumang larangan sila o sila ay simpleng tao, nagpapakita ng kanilang katalinuhan yung pagiging matalino. Kung matalino ka, pakita mo, patunayan mo, hindi sa salita, hindi sa mga credentials. Kasi ang credentials mo is nothing if you can't use it. So ngayon, marami hong ganyan. Whether sa media, sa mga businessmen, they talk about the glory days nung kanilang kasagsagan. Kung magaling ka noon, kinakailan magaling ka paran hanggang ngayon. Kasi ngayon, magdedetermine yan bukas mo. Ito ho, habang pinapansin mo, lalo ho silang parang ginagalingan ho, parang lalong ginagalingan na para sila ho'y pakinggan ng ito yung sila ho ngayon mga tinatawag oposisyon. Alam niyo ho ba bakit? When you listen to them, makikita mo yung kanilang sama na loob. Iba sa kanila, sasabihin, wow man, tinira mo si President Digong. Wow man, tinira mo, grabe. Wow, galing mo. Okay, walang problema. Kaya hindi ho ba sinabi na ho natin, wala naman hong masama kung tirahin nyo ang presidente, tirahin yung administrasyon, tirahin nyo kung anong mali nakikita ninyo. At hindi lang ho pagtitira nyo, kasama na rin sa sinasabing solusyon, magbigay kayo. Hindi yung puro kayo banat. Meron dyan magaling tumahol. Nakikita nyo na, meron dyan. Naku, Sus Mario Josep, nakikita nyo kung minsan, hindi ako naniniwala na may mga taong bobo o tanga o ginagamit na strategiya lang yan. Maybe siguro yung kabobohan niya, sinadya niya para makatawag ng pansin. Ang kanyang katangahan, estilo rin o taktika that make a style. Kaya kung matalino ka, you understand, read between lines. Use that as a strategy. Yung iba naman, yung kanilang kahinaan, ginagawa nilang asset. So, ganun ho yun Depende na ho kung saan ka sisikat sa larangan, sa estilo mo, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Ang punto ho natin mga boss, estilo, taktika, strategiya, uulitin ko. You know, the greatest insult to one's very existence is
ignoring his existence by way of being ignorant, if not trying to establish a notoriety. Ano hong ibig sabihin? May gusto siyang gawin sa buhay niya at gusto niyang ilabas na gusto niyang magkaroon ng imahe. Yung imahe na talagang, wow man, galing mo ha. Kung tutuusin mo, yung imahe na yun, it does not fit doon sa iyong personahe. Hindi tugma sa iyong pagkatao. May iba nagtatapang-tapangan, may iba nagtatalit-talinuhan. Pag titingnan mo naman, alang laman ang mga sinasabi. Sa hanay man ng media, sa hanay ng politika, sa hanay ng negosyo, o namang hanay niyan, o sa hanay ng sabihin palakasan or sports, all these makikita nyo kahit sa totoong buhay ho ng isang individual na makikita ho natin. Ito hong bagay, no? Marami nagsasabi na kasalukuyan, sila pa rin ho yung maiingay. Lahat ho papakita nila mali. Yung pag-iingay nila talagang pinakikita mali. Ngayon, pag medyo sabihin na mali lahat ang ginagawa ng kasalukuyang administration, malimit kong sinasabi to, okay, sige, kung mali, mali. Pakita mo kung anong mali, kuminsan, laho sila mapakita bagkos hahanap po sila ng butas. At yung butas na yon, palalakihin ho nila na kuminsan mababaw ho ang dating eh. Mababaw ho ang dating eh. Pag sila'y tinawag mong dilaw, ang tawag sa'yo, tards. Retards. Pag sinabi mong sila'y dilaw, ang tawag sa'yo, kulto. Oo, sige. So, ganun lang ho ang halimbawa ho. Marami ho talagang nagsasabi, ay isang taon pa lang yan, kita mo, isang taon pa lang kung ano-ano nang nangyayari sa bansa natin. Saan ba tayo patutungo nito? Ano bang gusto mangyari ng Pangulo natin? Ano bang direksyon? Ano bang gusto niya tahakin? Basta't may masabi ho na talagang gigisingin ka nila at ang panggigising sa iyo ay ganare. Gusto nilang gawin na parang gumising ka. Mag-isip ka, gamitin mo ang talino mo at binigay. Kung may talino nga, may iba nagtatalino-talinuhan lang na wala naman talino. Di ba? Pag titingnan mo, ala naman talagang laman, cotton candy ang utak. Ngayon, sige, respetuhin natin. Okay lang yung cotton candy. Hindi ba may pink cotton candy, may yellow cotton candy, may yellow. Ako gusto ko yung pink. Kasi nung bata pa ako, cotton candy, yung bang parang asukal lang na alang laman. Pag kinain mo, ginanong mo, ang laki-laki. Tapos ako bata ako nung araw, hilig ko kumain. Gusto ko ng pink. Meron ho kasing yellow cotton candy. Ayoko yun. Okay. Ngayon, kaya ho natin pinag-uusapan to mga boss. May iba naman sa dilaw na unti-unti nabubuksan ang kanilang isipan. May mga matatalinong dilaw. Sila ho'y hindi natin masisisi pagiging dilaw nila kasi may paniwala ho sila na sa bawat administrasyon mayroong sinasabing the good points and the bad points, the negative and the positive. They will try to accentuate the good and not even talk about the bad. So that's the style. Hindi ho ba? So ngayon, ito hong kasalukuyan ho kasi nagsasabi, saan ba talaga patutungo itong bansa natin? Ano ba talagang gustong itahak nitong Rodrigo Duterte? Wala namang alam yan kundi sa droga lang eh. Wala naman, kaya nagkandalintik-lintik ang takbo ng ating bansa kasi wala nang iba kundi sa droga. Hindi na nakikita yung droga at terorismo at yung invasion na hindi kayang i-define ng tanga dyan at yung sinasabing rebellion, tanga kasi, kasi, hindi niya mapagsama. Parang cotton candy kasing utak. Kaya ito ho sila nagpapapansin. Iisa lang ho sinasabi ng dilaw. Pare-pareho they're on the same page. Sa isang pahina lang ho eh. So ala hong problema dyan. Pero may iba na medyo nag-iisip din. Well, titingnan natin. Itong kasalukuyang administrasyon, may nakikita sila. Halimbawa ho, pagkumbaba at pagsosorry ho nitong si President Digong sa Lanao sa nangyaring ay alam niyo naman ho nangyari doon, maraming nasira, tinanggap naman ng mga Maranao. Pag-sorry ho ng Pangulo doon ho sa Korte Suprema at sabi pagsusunod, sige kung anong desisyon, okay. Hindi ho ba? Noon doon makikita mo na ang pagkatao nitong si President Digong
Talagang pupunta, nagbabiyahe na halos maging upos na ho siya ng sigarilyo. Hindi ka pareho ng isang mama dyan. Ubo! Bigyan mo ako ng ubo. Sige, tirahin mo ubo. Okay? Ubo ng ubo kasi walang alam kundi mag-yosi. Di ho ba? Walang ilam, yosi. Etong... Wala ka namang plema. Dry cough yan Oh. Parang kilala ko yung ubo na yan Parang galing palasyo yan Mukhang may drip yan mula sa ilong. Ang tawag niyan nasal drip coming from, sabi nga nila, eto ho yung rhinitis. Tapos nagyoyosi ka pa. Kaya iika-ika ka na hindi mo kayang pumunta ng mga probinsya kasi baka masinghot mo yung mga pollen, di ba? Kapag napagod siya, ang alam niya isang libangan, Xbox. Ang Pangulo natin, walang ganyan. Si President Digong talagang workaholic paikot at ito na isang asong ulol na dilaw. Kilala niyo si asong ulol, si Sundalong Kanin. Tamad daw ang Pangulo. Ayaw daw gumising. Kundi ka ba naman honghang at bobo? Makinig ka, asong ulol. Okay? Parang sasabihin ko sa iyo. Nightlife hanggang alas 3 gising yan. Nag-iikot pa yan. Ganun pa rin yung kanyang body clock. Narinig mo? Lul, aso, laugh out loud. Narinig mo? Pasagutin mo nga siya kung gusto niya sumagot. Tinitira mo naman ako. Ano pa bang ginagawa ko? Alangan naman purihin kita. Tarantado ka, Ben Tulfo. Simula nang umupo ka dyan, nakaupo na yung presidente mo, wala ka nang ginawa kundi berahin ako. I'm just giving you the dose of your medicine because you're also doing that doon sa taong kinasusuklaman mo, si President Duterte, hindi ba? How does it feel na pag ginawa sa'yo at ginawa sa'yo, ginagawa mo sa iba, ginawaran sa'yo? Ang tingin mo? Wala na akong pakialam sa'yo, Ben Tulfo. Ganun. Wala ka namang kwenta magsalita riyan. Pa-English ka pa. Mali-mali pang spelling mo. Islang ka pa. At least naman hindi ako bobo. Doon sa mga spelling, mga tao ko yun. Hindi ako. Ikaw nga, hindi ka marunong magsulat ng pangalan mo Sandali. Para tayo nito mga schoolyard kid Tigil. Kumusta ba yung kumusta ba yung mga souvenir mo, boss? Sabi ko, kumusta yung souvenir na mga nakuha mo nung ikay nagkudeta? Natatandaan mo sa pen, Manila pen? Puro kalokohan lang. Kumusta ba yung mga sobrekamang na dekwat daw? Sabi nung mga taga Manila pa may sabi niyan. Di ba? Nasabi rin ni President Digong. Walang katotohanan. Wala. Okay, sige. Gusto mo mag-sorry ako sa'yo? I'm sorry. Okay, sige. Tabla na tayo. Putres ka, kanina ka pa dyan. Sinasabi ko na nga Layas! Okay, tuloy tayo rito. So, eto lang ho, maraming ibang mga dilaw na nagigising na sa katotohanan. Unti-unti ginagamit ang kanilang utak. Ginagamit yung kanilang sense of analysis by evaluation and development, sabihin doon sa mga pangyayari, doon sa mga nakikita nila, doon sa mga hakbang na nakikita na at resulta ng mga aksyon na ginagawa ng mga kinaukulan o ng administrasyon at yung leader ho na sinasabing si President Digong. So ngayon, unti-unti nakikita nila at sabi nila, the positive side of this is that there is continued parang humility and sincerity. Pagpapakumbaba. Get it?
Parang si Digong at yung estilo ko, iisa lang. Marunong umamin ng pagkakamali. Pero isang bagay lang ang sabi nung sa ibang mga eksperto, boss, wag mo nang patulan yung mga asong ulol dyan, yung mga dilaw. Kasi pag pinatulan pa yan, sisikat yan. Wala namang katorya-torya yan eh. Siyempre magpapakita sila ng kanilang kung ano-anong papakita nila, credentials, na sila'y opposition at ang kanilang mga dilawang party. Di ba? Kalat sila kahit sa media. Ngayon, sabi ng iba dyan, pag pinatulan mo yan, i-acknowledge mo ang kanilang existence. Gusto nilang mag-build ng notoriety. Remember, even Cito Beltran said this. Yung iba kasi gusto lang nilang lumikha ng sariling imahe na, wow, binibira. Si President Digong ang tapang. Ang gagaling. Pero ang bobo. Bulol. Bobo pa. Di ba? Kaya lalo-lalo na yung hindi na malaman kung anong paliwanag niya doon sa kaibigan ko kay Daniel Razon. Yung isa namang kahul ng kahul. Nakakita ka na ba ng asong... Ikaw ba, Cyril, nakakita ka na ng asong kumakahul na bulol? Ang mga aso ako, patay na. Okay, never mind. So, ito yung sinasabi ko, yung iba, tira ng tira para makakuha ng sinasabing notoriety sa pamamagitan ng pagpapapansin at habang pinapansin, ginaganahan. Pag hindi mo pinansin, nagagalit. Naintindihan mo? Ngayon, pag hindi mo pinansin, nagagalit. The only thing na sinasabi ko, I agree with my friend sa Cito Beltran na hindi, well, if you notice something, ako kasi, pag medyo maganda, you must also accentuate yung kagandahan na nakikita mo at mga positibo para doon sa mga taong nagsasabi ng totoo. Kasi kung mataas ka na, kilala ka, maraming bumibilib sa iyo, maraming naniniwala at maraming sumusunod sa iyo, pag pinuri mo yung isang tao, abay, yung pagpuri mo na bilang isang pangulo at marami kang tagapagsunod, mapipilitan na rin tanggapin ang pagpuri nitong pangulo doon sa mga kahit na pagpuri doon sa mga taong kinakailangang purihin. Ngayon, napapansin nyo, hindi na pumapatol ang pangulo sa iba dyan na nagpapapansin. Kasi pag pinansin mo, ginaganahan. Sa halip na, pag yung paghihingi ng pangulo ng sorry, unti-unti nakikita lang sinseridad. Unti-unti yung pagpakumbaba ng pangulo pati sa mga sundalo. Alam nyo ba, etong chismis, sa loob, hindi chismis to, ito, facto. Pag si President Digong pumunta ng Mindanao, saan ka nakikita ng pangulo? Una pang sumaludo sa sundalo. Hanggat hindi sumasaludo, nag-acknowledge yung sundalo, hindi binababa ng pangulo yung saludo niya. Kinakailan sundalo, mahihiya, sumaludo. Kasi dapat yung mababa, sumaludo doon sa pangulo. Yung mga sa itaas, hindi dapat. Pero binaliktad ni President Digong. You understand? So ganun yung estilo ng isang President Digong. So ngayon, sabi ng iba, sana nakikita namin yung kagandahang loob, yung paghihingi ng paumanhin sa nangyari sa Maranao, yung pagpapakumbaba, pagsasabi, doon sa magiging desisyon ng Korte Suprema, yung mga bagay na kuminsan pag-aalala doon sa mga sundalo na matayan, pagbabarbas mga pera sa kanilang mga anak na parang matulungan, yung pagsasakay ng Pangulo sa ambulansya kasama yung mga sundalo papuntang ospital. Saan ka nakikita ang presidenteng gano'n? Sige nga. Saan? Yun hong talagang kuminsan nakikita niya sakit at yung damdamin na parang mauupos ka because para kang shock absorber sa nakikita mong yung mga pagdadalamhati ng mga namatayan na pamilyang ng sundalo. Sumasaludo siya roon, parang nakikita niya anong mangyayari dito, kaya ilabas yung pera para makapag-aral yung mga bata na yan. That is the leader with compassion, humility. Who knows to say? Parang he knows to say sorry and apologize if need be. Yung iba dyan, nag-apologize na para bang mga dilaw talaga. Ano ngayon kung mag-apologize ka? Salamat ha. Magbabalik ko kami. Stand by mga boss.
Nagbabalik na ho ang Bitag Live. Good morning ho sa inyo. Good morning sa mga suki ho natin sa malalayong probinsya, ganun din sa malalayong bansa. Yun ho mga Pinoy ho, napupuyat ho sila. Binabantayan ho tayo. Especially sa New York, it's 10:45 din sa kanila. At the same time, yun ho ngayon. Anyway, sabi ho rito ng isa, si Star Funtesha. Sir Ben, I want to hear your analysis about Trillanes' interview with BBC from SG. Let me tell you this. I'm not gonna dignify, it's like dignifying Trillanes and his, what do I call it? Ako ho kasi, nakita nyo naman nagmukhang eng-eng. Nakita nyo naman parang sinupalpal. Di ba? Dadagdagan ko pa ba? Need I say more? Yun kasi, nagsasalita. Wala namang ibang nasuportahan lang daw. Sabi na mismo ng BBC. Kundi yung smoking band. Lahat ho, puro yung smoking ban. Yan! Pa-interview ka, tapos nakikita tuloy ka, oban mo. Nagagalit pa kayo mga dilaw? Nagagalit pa kayo sa akin? Yeah, dadagdagan ko pa para mabuisit kayo. Kasi pag pinansin nyo ako, ay, what a big accomplishment! You know why? Pinansin nyo ako eh. Ganon ang mga dilaw. He's like, Mommy, I know how to play jackstone. Oh, very good. Parang, Daddy, you're like a bunch of kids. Nagpapapansin. Para kayo mga batang batuta, nagpapapansin. Kayo mga dilaw, nasasaktan ba yung mga dilaw dyan? Yan, nasasaktan ba kayo yung iba dyan? O kayo dyan, kung sino man kayo, mga potok sa buho kayo, ala akong pakialam sa inyo. Ngayon, I've been consistent. Visit my Facebook page. Go back doon sa mga sinabi ko. Before the election, year before the election, consistent ako ng ganito. Ngayon, para doon sa iba, parang, bayaran ng Duterte. LOL! I took a stand. All for nothing. Wala naman ako talaga mapapala sa dilaw kahit saan. I stood pat to what I say. And I'm still saying it to what I said, and I'll still saying it, I'll say it again. Nanawa yung mga tao sa loob ng 6 na taon na sinayang ninyo. Sa loob ng 6 na taon, mukha ng kapalpakan, kapabayaan, katiwalian. Mga KKK, hindi kengkoy kumag at kulokoy, kaibigan, kabarilan, kaklase. O sabihin mo na rin, kengkoy, kumag, kulokoy, kasama ng kordapya, kulaspira, kulasa. Mga walang lasa. O, nakita nyo? Papansin lang yan, mga buwang kahulang alam. Tama, sinabi mo. Si Karina Cain, kaya dapat deadmahin ang mga Chip. Binabasa ko lang to. Ang haba ng Boss Chip, huwag naman kayo magalit sa akin eh. Si Dominic Rodriguez, dali na yan sa San Lazaro Hospital. May rabies shot doon. Chip. Easy. Friday. Thank God it's Friday. Good morning, sir. Sabi ho, watching from Riyadh. The best president daw, hardworking president, si President Duterte, sabi ni Amy Rose. Good morning, idol. Then watching from Taiwan, marami sila rito, sila Maria Linera. Sino pa rito? I just watch your YouTube waiting for live. I'm live. Si Katniss Mockingjay. Good evening here in Watertown, New York. Tutulog na sana ako pero Bitag Live is on. Puyatan na to. Marinig ko lang si Sir Ben. Idol, love this program. Thank you from New York. Thank you, Okay. Si George Gruzo. Morning, Sir Ben, watching from Cyprus. Thank you. Hello from Ilocos Sur. Si Mary Rose Hasildo, watching from Mexico. Eto ho. Saludo po ako sa inyo. From Bahrain, si Ellie Smith and si Ruel Bahaw Busalan Trillanes yan. Ayan na, farm. Sabi ni Mabel Miss Dow. And then,
Shout out, here we are, Doha, Qatar, si Joy, Dorothy, Las Prilya. You waste the time lang sila. Naku. Anyway mga boss, pag-uusapan ho natin ulit. Balik ho tayo. No? Boss, wag ho kayo magagalit sa akin. Sabi ko nga, ang pikon ay talo. Pag pinatulan nyo ako na I got you attention. Pag dinagman nyo ako, I'm not gonna be insulted. You know why? Who cares? I'll speak. May mga iba, pag dinedma, they find it very insulting pag dinedma mo. Ganon ang mga dilaw. You know why? Pag dinedma mo sila, naiinsulto. Look at what happened to you, Trillanes. Magmukha kang eng-eng sa BBC. I mean, if I were you, magtatago ako sa loob ng karme sa dentro ko. Pero doon sa mga ibang kasama mo, publicity, whether it's bad publicity, is still a publicity. Publicity, whether it's negative publicity, it's still a publicity. That's the battle cry of the yellow. You got it. You got it. Kaya mo bang hanapin si yung sino ba tong kumanta rito? You got it. Got it. Hindi mo kilala man. Sino ba yun sa back in the 80s yung bulag na nakasalamin? Pero ako hindi Hindi si James Brown, I feel it. No. Tsaka na lang, di ba? Okay. Hindi mo kaya, wala. Nakikita ko. Sino yan? Roy Orbison. Oh yeah. Tell him. Let's play it. Let's play it. Anything you want, you got it. That's enough. Baka maputol pa tayo rito. Baba na natin music. Anything you hear from here, you got it. Ano ho yan? Bitag Live. Ginamit ho namin yan nung kami sa kabilang stasyon pa. You got it sa Bitag Live. Boss, may insider ho kami. Sa loob ng palasyo na hindi namin sasabihin sa inyo, poprotektahan namin yung asset namin. Kasi sabi ko nga kanina mga boss, meron ho kaming ibon. Ibon. Sound. Tilog ng ibon. Alam nyo, because I also maintain a farm, I get a lot of birds in the farm. I get a feeding station within my farm and some other post na inalagay ko sa paligid ng farm ko. So I would feed the birds and I start talking to the birds. Kaya yung mga ibon na yan nakakaabot sa ground ng palasyo. Napapakinggan nila ang mga sinasabi ng mga katsokara natin na kabinete roon. Ang sabi nito ng aking ibon, tuloy mo. Okay, let's stop. Alright, okay. Interpret ako ha. Okay, stop. Alright, sige, okay. Interpret ko na. Sandali. Masyadong mahaba yan mahihirapan ako mag-interpret. Sabi ng ibon ko, ito rito ito ho yung pipit na talagang nakakapasok kahit saan. Ang lakas ho ng pandinig nito. Sabi daw, sabi ni President Digong, yung equivalent ng trabaho ko sa isang taon, equivalent to 3 years. 3 years. Kaya sa 2 taon, sabi niya, pwede ba? Equivalent to 6 years na yan. Ayaw kong tumanda na kapareho nung pagtanda ni Mamang Noy, na Citizen Noy na naging mukhang lolo na ngayon. Kaya sabi niya, sabi ng aking ibon, tuloy mo. Alright. Interpret. Ako naman. Naniniwala raw si Digong habang kinakausap niya yung kanyang, alam mo naman, kung isa may kinakausap siya, syempre, alagan ba magsalita ng mag-isa si President Digong? Nakikinig lang naman yung ibon ko. Galing sa farm ko yan. Sabi niya ganon, ako kung pwede lang mag-serve, sabi raw, kung pwede lang daw, gusto ni President Digong 2 years, 3 years, ayaw niya na at pwedeng ipasa daw sa kung sino man yung Vice President. Okay, tuloy mo. Naniniwala raw si President Digong na atin lang to tayo lang nakakaalam ito. Huwag nyo ikalat secret to si BBM.
O, magagalit kayo dyan, mga dilaw. Ibon ang may sabi niyan eh. Si BBM. Narinig na aking ibon. Hindi nyo pwedeng tiradurin yung ibon ko na yan, ha? Tuloy mo, ibon. Alright. Huwag masyado mahaba kasi baka hindi ko mahabol ang interpretation ko diyan. Kaya kinakailangan may paniwala sila na ito ang panalo base doon kung bibilangan. Pero ito'y sila na nag-uusap. Kaya may paniwala sila na maglalabas at maraming dokumento at ebidensya. O hindi to fake news, ha? Don't ever ako ho'y nagsasabi sa inyo base doon. This is just a bird talk. Okay? So it's not gonna be a fake news because this is bird talk. It's the bird who's talking, tinatranslate lang ni Ben. Okay. Sabi pa ng ibon, siguro si President Digong, kung hindi lang daw nag-alangan-alangan, kaya naintindihan ni President Digong nung eleksyon, kasi nag-alangan maraming time. Alam mo naman si President Digong, that time nag-iisip. Si Bongbong talagang lumapit kay President Digong. Alam naman ho natin yan. Si Bongbong naman sabi, sige, dahil dito muna ako kay Senator Miriam, the President. So naintindihan ni President Digong yon. Naniniwala sila na pag ito'y malampasan ni Bongbong Marcos, ang bilangan na siya ang nanalo, hindi na mag-aatubili daw, sabi ng ibon ko, tuloy mo ibon. Malaki ang paniwala nila. Ito'y pananaw nila, ha. Sabi ni ibon, hindi to fake news. Mga putok sa buho kayo pag sinabi niyong fake to, ha. Ibon to eh. Alright, sige. Ininterpret lang ng animal talker, animal whisperer. Ako yun. Si Dr. Doolittle Ben Bitaglay. So, sabi ng ibon, sana raw mabilis-bilisan ni Bongbong ay yung kanyang sa Presidential Electoral Tribunal at lumabas na yung totoong bilang na siya'y panalo at sabi ng ibon, tuloy mo, na ipapasa na lang kay Bongbong Marcos. Naku, hindi. Iyon ang sabi ng ibon eh. Ako, magagalit dito yung mga dilaw nito. Talagang, naku. Oo, magagalit. Ang pikon ay talo pag pinansin nyo ako. Oh, what a big accomplishment. Sabi ko nga sa inyo eh, the greatest insult to someone's existence, very existence, is ignoring his ignorance, his antics, his foolishness, his whatever it is that he's trying to attain, and that's notoriety or funny, like me. Then if you acknowledge my existence and you listen to me, I got you. So, wag niyo akong pansinin. Because I'm only talking about bird talks dito, na yung mga birds na yan, mga kabilang yan sa farm. You guys understand me? Kaya ito ho, ang Pangulo ho natin, workaholic. Naintindihan niyo ba? Ito ho talaga, I can understand where it's coming from. Hindi ho to kapareho ng iba na marami ho silang mga, ay nako Mariosep, itong Pangulo natin, mapupudpud ang katawan nito sa kakalibot, lilibot ho yung bansa natin, makita mga sunda, particular sa Mindanao. Ilang bansa na ang isang taon pa lang, yung iba nga, Sus Mariosep, si President Noy, sa 6 na taon, hindi na, 1 taon lang, hindi pa nalampasan, ang dami ng trip ni President Digong. Okay? So ngayon, magagalit ba kayo? Kaya, eto ho ang President Digong, sabi niya, ako'y nasa kama lang, nagpapahinga, kinakailangan ko ng bed rest, sleep, and just relax. May iba dyan, talaga makikita mo, nanginginig-nginig pa habang nag-i-Xbox. Ganon. Ito mo, tapos may kasama pa siya. Ganon, ganda ting. Nakikita niyo na? Sus Mariosep, ang presidente ho natin, hindi. Anong ginagawa? Hindi ho siya marunong mag-Xbox. Dati ang libangan niya magmotor.
paikot-ikot. Ngayon, hindi na ho eh. Hindi. Kaya nga sabi ng Pangulo, naku, iba pala to. Alam niyo ba, galing na ho mismo kay President Digong. Ay, naku, ano ba itong pinasok ko? Pero dahil nandito na ako, gagawin ko. Pero yung iba ho ng mga dilaw, sila ho, naniniwala doon sa sinseridad. Sana daw patuloy lang gawin ni President Digong ang kanyang ginagawa at makita ng taong sinseridad. Unti-unti nagsisink in doon sa mga matatalinong dilaw. Sila yung mga dilaw na walang denial syndrome. Alam mo yung denial syndrome? Ayaw talagang tanggapin. Sino ba yung mga may denial syndrome? Risa, Sunny, Kiko, Bam. Sino pa yan? So far, si Franklin hindi naman po pwede. Lie. Wala na hong oras. I gotta see you Monday. Adios.